Nang gabing iyon, muling isinilang ako bilang isang tunay na babay. Habang ang magaspang na kamay ng aking biyenan ay humahaplos sa aking katawan, nagising ang aking babay sa loop na natutulog sa loop ngang 25 taon. Seojin na, napakaganda mo. Sa bawat bulong ng kanyang malalim at makapal na boses sa aking tainga, may naramdaman akong kuryente sa buong katawan ko. Isang mainit na yakap na hindi kayang tapatan ng aking asawa, isang malapat na dibdibip, at matitipunong bisik na bumalot sa akin ng buo. Sa harap niya, isang 70 taong gulang na lalaki na may pagnanais at pagkalalaki na hindi ko akalain, ako ay naging isang napakalambot na babae. O hindi pa ako nakaramdam ng ganito. Sa aking halu-halong ungol na pagtatapat, mas lalo niya akong niyakap ng mahigpit. Sa sandaling iyon, alam ko na ito ang tunay na kaganapan ng pag-ibig. Suportahan ang channel sa pamamagitan ng pag-subscribe at pag-like para mabilis mong marinig ang mga bagong totoong kwento ng Golden Hour. Ngayon, simulan natin ang kwento ngayon. Musika. Isang taksibol, 25 taon pagkatapos ng kasal, ako ay si Yoon Seojin, isang ordinaryong may bahay na nasa 52 anyos. O, inakala kong ordinaryo lang ako. Ang aking asawang si Sungwoo ay nakilala ko noong college at kasama ko na siya mula nun, ngunit mula nun ay nakaroon ngang pader sa pagitan namin. Honey, may office dinner ako ngayon, kaya malelate ako. Araw-araw, sinasabi ni Sungwoo ang parehong bagay at umaalis ng bahay. Palagi siyang umuwi sa madaling araw, at pumasok siya sa kwarto na may amoy ngalak, tumalikod at natulog. Hindi ko alam kung kailan ako naging invisible. Isang hapon ng taksibo, nagsasampay ako ng damit sa balkonahe, nakita ko ang hardin sa labas ng bintana, at ang aking biyenan, si Elder Jeho, ay nagpuputol ng rosas. Hindi ko akalain na siya ay 70 taong gulang, ngunit nakita ko ang kanyang matipuno at naglalabas na bisik habang siya ay nagpuputol ng rosas. Naku, nagulat ako. Ang kanyang mga bisik ay napakatibay at mukhang lalaki. Ang paraan ngang pahawak niya ngang gunting gamit ang kanyang makapal na kamay, at ang mga patak ngang pawis sa kanyang lahat ay tila buhay na buhay. Seojin pwede bang humingi ng taa? Tumingin sa akin ang aking biyenan at ngumiti. Sa sandaling iyon, uminit ang aking muha. Para akong nahuli na nakasilip ng palihim. Opo, dadalhin ko po kaagad. Nagmamadali akong tumakbo sa kusina at nagtimpla ang green tea. Bahagya akong nanginginig, kaya medyo umuga ang tasa ng TSAA. Ano ang nangyari? Bakit ako nakakaramdam ng ganito? Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, alam ko na ang sagot. Paglabas ko ngang hardin upang ibigay ang taa, nakdikit ang kamay ng aking biyenan at ang aking kamay. Ang naramdaman kong kilabot sa sandaling iyon ay ang init ng isang lalaki na unang naramdaman ko sa loop ng 25 taon ng kasal. Ang kamay ng aking asawa ay laging malamig, at walang pakialam, ngunit ang kamay ng aking biyenan ay mainit, magaspang, ngunit matatag. Salamat Seojin Hindi ka ba nababato sa bahay mag-isa? Mukhang masyadong abala si Sungwoo ngayon. Sa kanyang mainit na boses, kumabog ang aking puso. Kailan pa ba may nagbigay pansin sa aking nararamdaman? Walang pakialam ang aking asawa kung ako ay nababato o nalulungkot. Ayos lang po ama. Ngunit, alagaan niyo po ang inyong sarili. Mukhang masyado po kayong nagpapagod. Haha, malusog pa ako tulad ng makabataang lalaki. Tingnan mo. Ngumiti ang aking biyenan at ibinaluktot ang kanyang braso. Naku, talagang umbok ang matitipunong kalamnan. Hindi ko talaga akalain na ito ay katawan ng isang 70 taong gulang. Ang aking tingin ay natural na napunta sa kanyang dibdib. Ang malapat na dibdib at makapal na lik na nakikita sa pagitan ng kanyang kamiseta. Hindi ako dapat mag-isip ng ganito. Nagmamadali akong tumalikot, ngunit huli na. Ang mapandama na natutulog sa loob ng aking katawan sa mahabang panahon ay nagigising na. Nang gabing iyon, nang tawagan ng aking asawa upang sabihin na malelate na naman siya, kakaiba ang pakiramdam ko na hindi ako nadismaya. Sa halip, kumabog ang aking puso sa pag-isip na makakasama ko ang aking biyenan na maghapunan ng kaming dalawa lang. Seojin
Ano ang lulutuin mo ngayong gabi? Paano ang galbijim na gusto niyo, ama? Napakaganda niyan. Napakasarap talaga ngang luto mo. Sino ang mag-aakala na ang aking puso ay kumakabok ng ganito sa isang papuri mula sa aking biyenan? Maingat kong niluto ang galbijim habang patuloy na iniisip ang aking biyenan, ang kanyang matatak na balikat, mainit na ngiti, at ang kanyang mamatatamis na salita sa akin. Sa hapunan, habang makatapat kaming kumakain, may kakaibang tensyon ang namuo, habang tinitingnan ko ang kanyang makapal na kamay na nagkukuha ng chopstick, naaalala ko ang sandali na hinawakan niya ang aking kamay. Seojin mukhang malungkot ka nitong mga nakaraang araw. Dahil ba kay Sungwoo? Biglang kumabog ang aking puso sa diretsong tanong. Ang malalim na tingin ng aking biyenan ay tumagos sa akin. Hindi po. Basta. Huwag kang magtago. Hindi ba't alam ko kung anong klase ang anak ko? Ang pagpapabaya sa kanyang asawa sa bahay at pagpapakita na abala sa labas. Sa sandaling iyon, ang boses ng aking biyenan ay naging malalim at lalaki. Tila pinoprotektahan niya ako. Nagsimulang kumabog ang aking puso. Seojin bata ka pa at magandang babae. Nakakainis makita kang natutuyo ng ganito. Ama, hindi siguro ito ang tamang sabihin sa manugang ko, ngunit karapat-dapat kang maging mas masaya kaysa ngayon. Sama salitang iyon, dahan-dahang hinawakan ng kamay ng aking biyenan ang aking kamay. Ang aking buong katawan ay nanginginig sa init at kapal ng kamay na iyon. Hindi ito simpleng pag-aliw sa pagitan ng biyenan at manugang. Ama, hindi niyo po dapat gawin ito, paumanhin, Seojin Naawa lang ako sa iyo. Binawi ang aking biyenan ang kanyang kamay, ngunit ang init ng kanyang kamay ay nanatili pa rin sa aking palat. At sa isang sulok ng aking puso, may tahimik na nagsisimulang gumalaw. Nang gabing iyon, hindi ako makatulog sa tabi ng aking asawa. Paulit-ulit na bumabalik sa aking isip ang mainit na haplos ng aking biyenan, ang kanyang malalim na boses, at ang kanyang mata na nag-alala sa akin. Sa tabi ko, nakatalikod ang aking asawa at humihilik habang natutulog. Kailan pa ba tayo nakalayo ng ganito? Kailan pa ba ako naging isang invisible na nilalang, hindi bilang isang babae? Ngunit ngayon, sa mga mata ng aking biyenan, muli akong nakita bilang isang babae. At hindi ko alam na ito ay magiging ganito ka-exciting. Dapat ko ba itong maramdaman? Lumitaw ang pagkakasala, ngunit kasabay nito, nagising ang aking babae sa loop na matagal nang nakalimutan. At alam ko, mayroon ang nagsimula. Ilang araw pagkatapos nito, nalaman ko ang tunay na pagkatao ng aking asawa. O dapat kong sabihin na inamin ko na ang matagal ko nang alam. Nang hapong iyon, umalis ang aking asawa ang bahay, sinabing magbiyahe siya, at aksidente kong nakita ang kanyang sasakyan sa parking lot ng isang hotel sa siyudad. Nakita ko ito habang nagsa-shopping ako, naramdaman ko ang pagkabigla sa aking puso. Ngunit, nakakagulat, mas malaki ang pait kaysa galit. Para bang isang pagtanggap na, ganun nga. Kahit na umuwi ako, hindi ako umiyak. Sa halip, kakaiba ang pakiramdam ko na kalmado. Ganito ba matatapos ang 25 taon ngang kasal? Habang iniisip iyon, umupo ako sa sofa sa sala. Seojin bakit malungkot ang mukha mo? Tanong aking biyenan habang lumabas siya sa kanyang study room. Hawak niya ang isang makapal na libro ng pilosopiya. Habang tinitingnan ko siya na nagbabasa ang libro, muli kong napagtanto na talagang iba siya. Ama, pagod lang po ako, huwag kang magsinungaling. Nabuhay ako ang 70 taon, at alam ko ang malungkot na mukha ng isang babae. Umupo ang aking biyenan sa tabi ko, at naramdaman ko ang isang banayat na amoy ng lalaki. Hindi ito amoy sabon o pabango, kundi ang amoy lang ng isang malusok na lalaki. Hindi ko pa nararamdaman iyon sa aking asawa. Ano na naman ang ginawa ng Sungwoo na iyon? Ama, hindi niyo po dapat laitin ang anak niyo. Hindi ko balak ipikit ang aking mamata dahil siya ang anak ko. Mali ay mali. Ang boses ng aking biyenan ay may pagiging matigas. Ang kanyang makapal at mababang boses ay umalingaw-ngaw sa aking puso. Kapag nagagalit ang aking asawa, ang kanyang boses ay matalim at nainis, ngunit ang aking biyenan,
kahit na nagagalit, ay malalim at kalmado. Seojin sabihin mo sa akin, ano ang nangyari? Pinulupot ngang malaking kamay ngang aking biyenan ang aking balikat. Sa sandaling iyon, sumambulat ang emosyon na matagal kong pinipigilan. Ama, may ibang babae po yata si Sungwoo. Ang bastos na iyon. Kumunot ang muhang aking biyenan, at humigpit ang kanyang hawak sa aking balikat. Tila pinoprotektahan niya ako. Kailan mo nalaman? Sa totoo lang, matagal ko na pong nararamdaman. Ngunit ngayon po naging sigurado na ako. Sabi niya po magbiyahe siya. Ngunit nasa hotel po siya sa siyudad. Nanginig ang aking boses, ngunit hindi ako umiyak. Sa halip, naramdaman ko ang ginhawa na nailabas ko ito. Lalo na nang sabihin ko ito sa aking biyenan. Seojin marami kang pinagdaanan. Sa isang salita na iyon, kumabog ang aking puso. Sa loob ng 25 taon, walang sinumang nakakilala sa aking paghihirap, ngunit mayroon na ngayong isang taon na mainit akong inali. Maling pinalaki ko ang anak na iyon. Habang tinitingnan ako ng aking biyenan, ang kanyang tingin ay hindi ordinaryo. Hindi lang ito tingin ng isang nag-alalang biyenan sa kanyang manugang, kundi tingin ng isang lalaki na tumitingin sa isang babae. Emma, Seojin napakaganda mong babae. Hindi ko akalain na 52 taong gulang ka na. Sa mga salitang iyon, dahan-dahang hinaplos ng kamay ng aking biyenan ang aking pisngi. Ang aking katawan ay nanginginig sa magaspang ngunit mainit na haplos na iyon, sa isang magandang paraan. Alam kong hindi ito ang tamang sabihin, ngunit ang aking anak ay napakabobo. Ama, hindi niyo po dapat gawin ito. Ngunit sa aking boses, mas nangingibabaw ang pagkabigla kaysa pagtanggi. Sa totoo lang, napakasarap sa pakiramdam ang makakuhang ganitong atensyon. Seojin lalaki rin ako. Kapag may isang kakit-akit na babae na umiyak sa harap ko, hindi ko maiwasang masaktan. Tumayo ang aking biyenan at naglakad patungo sa bookshelf. Habang tinitingnan ko ang kanyang likod, talagang hindi ko akalain na siya ay matanda na siya ay matikas at maringal. Malapad ang kanyang balikat at tuwid ang kanyang likod. Seojin gusto mo bang basahin ang librong ito? Ang librong ibinigay sa akin ng aking biyenan ay isang pilosopiyang aklat na pinamagatang on love. Ang pag-ibig ay hindi pinipili ang edad. At ang tunay na pag-ibig, minsan, ay lumalapas sa mga bawal. Habang sinasabi niya iyon, ang tingin ng aking biyenan ay nakatuon sa akin. Nagsimulang kumabog ang aking puso. Ama, ano po ang ibig sabihin niyo? Bata ka pa, Jin At karapat dapat kang mahalin. Huwag mong sayangin ang iyong buhay sa aking bobong anak. Muling lumapit ang aking biyenan sa akin. Sa pagkakataong ito, napakalapit na maramdaman ko ang kanyang init. Seojin opo, paano kung? Hindi mo iniisip ang pagkakaiba ng edad? Anong klaseng lalaki ang gusto mo? Sa biglang tanong, namula ang aking muka, ngunit, nakakagulat, ang sagot sa tanong na iyon ay nasa aking puso na. Gusto ko po isang taong tunay na nagmamahal sa akin. Isang tunay na lalaki. Tunay na lalaki? Opo. Isang taong matatag, mainit, at makakaprotekta sa akin. Habang sinasabi ko iyon, natural akong nakatingin sa aking biyenan. Siya ang perpektong halimbawa ng lalaking inilarawan ko. Kung ang ganoong lalaki ay nasa harap ko mismo, ang boses ng aking biyenan ay mas bumaba at naging mas malalim. At habang lumapit siya ang isang hakbang pa, idiniin niya ako sa pader. Ama, Seojin hindi ko na kayang makita kang nasasaktan ng ganito. Ang dalawang kamay ng aking biyenan ay idiniin sa pader, at siya ay yumakap sa akin. Ang kanyang malapat na dibdib ay nasa harap ko. Napakalapit na naririnig ko ang tibok ng kanyang puso. Hindi po talaga ito dapat. Ngunit ang aking katawan ay nagpakita ng kabaliktaran na reaksyon. Lubos akong napasailalim sa pagkalalaki ng aking biyenan. Ang ganitong pakiramdam ay hindi kayang tapatan ng aking asawa. Seojin hindi ko rin kayang magpigil. Ang isang babaeng napakaganda ay natutuyo sa aking bahay. Ang hininga ng aking biyenan ay dumapo sa aking tainga.
nanginginig ang buong katawan ko sa mainit at magaspang na hininga na iyon. Ama, mali po ito. Ano ang mali? Mali ba na mahalin ng isang lalaki ang isang babae? Bahagyang itinaas ng kamay ng aking biyenan ang aking baba, at nakatitigan kami sa kanyang malalim na mata. Sa tingin na iyon, mayroong isang bagay na mainit na hindi ko pa nakita sa aking asawa, Seo Jin Ah. Sa sandaling iyon, narinig namin ang tunog ng pagbukas ng pinto sa harapan, nandito na po ako. Boses ang aking asawa iyon, nakmadali kaming lumayo ang aking biyenan, ngunit ang aking mukha ay namumula pa rin, at ang aking puso ay kumakabok. O narito ka rin pala, ama. Seo Jin Ah, anong ginagawa mo? Tanong nga aking asawa habang pumasok siya sa sala. Ngunit wala siyang gaanong interes sa kanyang boses, isa lang itong formal na pagbati. Wala po. Nag-usap lang po kami ngang ama. Sige, maliligo na ako. Pagod na pagod ako ngayon. Sinabi iyon ng aking asawa at pumasok sa banyo. Sinabi niya na magbiyahe siya, ngunit bumalik na siya kaagad, na mas lalong nagpatunay na nagsinungaling siya. Sandaling tumahimik kami ng aking biyenan, ngunit sa katahimikan na iyon, may dumaloy. Ang kilabot ngang sandali kanina ay nanatili pa rin sa aking buong katawan. Seo Jin Ah, ama, ngayon po ay, nagmamadali akong tumakbo sa kusina, ngunit sa aking puso, may isang bagay na nagbago ng hindi na mababawi. Nang gabing iyon, nang lumabas ang aking asawa pagkatapos maligo at humiga sa kama, naramdaman ko na mas naging estranghero siya kaysa dati. Kung ikukumpara sa aking biyenan, lahat ay iba. Ang kanyang pangangatawan, ang kanyang boses, at ang kanyang pagtrato sa akin. Ano ba ang iniisip ko ngayon? Lumitaw ang pagkakasala, ngunit kasabay nito, hindi ko makalimutan ang panginginig na naramdaman ko kanina. Ang malapat na dibdib ngang aking biyenan, ang magaspang na kamay, ang malalim na boses, at ang mainit na tingin na ibinigay niya sa akin, lahat ay nakaukit ng malalim sa aking puso, at alam ko na lumampas na ako sa ipinagbabawal na linya. At hindi ko na ito mapipigilan. Isang linggo pagkatapos nito, dumating ang pinakanakakagulat na araw sa aking buhay. Nang hapong iyon, umalis na naman ang aking asawa, sinabing magbiyahe siya, at lumabas ako para mamili kasama ang aking kaibigang si Mikyung. Ngunit nakita ko ang aking asawa sa harap ng isang kafe sa sentro ng bayan, at kasama ang isang batang babae. Sino ang babaeng iyan? Nagulat si Mikyung at nagtanong, ngunit alam ko na, siya si Park Soo-jin, isang bagong empleyado sa kumpanya ng aking asawa. Nakita ko na siya sa Christmas party ng kumpanya. Lumabas ang aking asawa at ang babae, na 20 taong mas bata kaysa sa akin, sa kafe at naglakad patungo sa hotel. Sa sandaling iyon, nawalan ng lakas ang aking mga binti. Seo Jin Ah, ayos ka lang ba? Nag-alala si Mikyung at nagtanong, ngunit sinabi kong ayos lang ako, talagang ayos lang ako. O dapat kong sabihin na nakahinga ako ng maluwag? Dahil sa wakas ay naging sigurado na ako. Habang pauwi ako, kakaiba ang pakiramdam ko na kalmado ako, ganito pala matatapos ang 25 taon ng kasal. Kasama ang pag-iisip na iyon. Ngunit kasabay nito, may ibang pag-iisip na umusbong sa isang sulok ng aking puso. Paulit-ulit na lumitaw ang mukha ng aking biyenan. Pagdating ko sa bahay, lumubog na ang araw. Ang aking biyenan ay nakbabasa ang libro sa sofa sa sala. Narinig niya ang aking pagdating at itinaas ang kanyang ulo, at pagkakita sa aking mukha, agad niyang isinara ang libro. Seo Jin Ah, ano ang nangyari? Napakaputla ang mukha mo. Ama. Sa sandaling iyong nankini ang ating boses. Pakiramdam ko ay sasaboh na ang emosyon na matagal kong pinipigilan. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyari. Dahil ba kay sunggu na naman? Tumayo ang aking biyenan mula sa sofa at lumapit sa akin. Hindi ko na kayang magpigil sa kanyang mainit na pagmamalasakit. Nakita ko po, si Sungwoo at ang ibang babae ay pumasok sa hotel. Ang hayop na iyon. Kumunot ang mukhang aking biyenan. At mahigpit niyang kinuyom ang kanyang kamao. Napakakapreho niya sa isang tunay na lalaki at matatag. Seo Jin Ah, na-shock ka ba? Hindi po. Sa totoo lang, alam ko na po.
Kaya nga, sa sandaling iyon, lumuha ako. Hindi dahil sa kalungkutan, kundi dahil sa ginhawa, dahil hindi ko na kailangang mamuhay sa kasinungalingan. Seo Jin dahan-dahang niyakap ako ng aking biyenan. Sa kanyang malapat at mainit na yakap, lahat ay tilaligtas. Ito ang seguridad na hindi ko pa nararamdaman sa yakap ng aking asawa. Huwag kang umiyak, Seo Jin Hindi siya karapat-dapat iyakan. Pinatungan ng malaking kamay ng aking biyenan ang aking likod. Napakainit at malambot ng haplos na iyon, at inilibing ko ang aking mukha sa kanyang dibdib at matagal na umiyak. Ama, ano po ang gagawin ko ngayon? Bata ka pa, Seo Jin Maari kang magsimula muli, muling simula po. Itinaas ng aking biyenan ang aking mukha at pinunasan ang aking luha. Habang ang kanyang magaspang na hinlalaki ay humahaplos sa aking pisngi, muling kumabog ang aking puso. Seo Jin hindi ka karapat dapat tratuhin ng ganito. Ikaw ay isang babae na talagang nararapat na mahalin. Kasama ng mga salitang iyon, naging malalim ang tingin ng aking biyenan. Sa sandaling tumitik ako sa kanyang mga mata, isang kilabot ang dumaloy sa aking buong katawan. Ama, Seo Jin hindi ko talaga kayang tiisin na makita kang nasasaktan ng ganito. Nagaspang ang boses ng aking biyenan, at humigpit ang kanyang hawak sa akin. Para bang ayaw niya akong pakawalan. Ama, hindi niyo po dapat gawin ito. Ngunit sa aking boses, mas nangingibabaw ang panginginig kaysa pagtanggi. Ang aking katawan na dumidikit sa malapat na dibdib ng aking biyenan ay patuloy na umiinit. Bakit hindi? Bakit mali na aliwin ng isang lalaki ang isang babae? Kinumutan ng kamay ng aking biyenan ang aking mukha. Sa loob ng kanyang malaking kamay, naramdaman ko na ako ay isang napakaliit at mahalagang nilalang. Seo Jin gusto kong maging masaya ka. Talagang gusto kong maging masaya? Ama, at alam ko kung anong klaseng babae ka. Ikaw ay isang kaibig-ibig, maganda, at mainit na babae. Mas lumapit pa sa akin ang aking biyenan. Napakalapit na halos dumapo na ang kanyang hininga sa aking mukha. Naramdaman ko na napakalapit ng kanyang labi sa akin. Ama, mali po ito. Ano ang mali? Edad? Relasyon? Hindi mahalaga iyon, Seo Jin Ang boses ng aking biyenan ay puno ng kumpiyansa. At sa kanyang mga mata, hindi na ito ang tingin ng isang biyenan, kundi ang mainit na pagnanais ng isang lalaki. Seo Jin Opo. Mahal kita ng todo. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng balkonahe. Hoy, anong ginagawa niyo? Boses ng asawa ko. Sa galit ng boses niya, nagulat kami ni Bisemayor Ramon at nakahiwalay. Ramon, anong ginagawang tatay mo? Sa asawa ko? Sigaw ng asawa ko habang papalapit sa sala. Pero ako, mas lalo akong nagalit. Anong karapatan niyang magalit? Siya ang kasama ng ibang babae sa hotel? Ramon, may gusto akong sabihin sa'yo. Kalmado pero matatak na sabi ni Bisemayor Ramon. Anong ginawa ko? Nakita kitang lumabas sa hotel kasama ang ibang babae. Sa sinabi niyang iyon, namutla ang muha ng asawa ko. Iyon. 25 taon na ang babaeng ito ay naglaan ng buhay para sa'yo, tapos gaganituhin mo siya? Ang boses ni Bisemayor Ramon ay puno ng galit. Damang-dama ko ang matinding hangarin niyang protektahan ako. Tay, iba ito. Ang pahawak niyo sa asawa ko ay, ang isang tulad mong lalaki ay walang karapatang tawaging asawa ang babaeng ito. Tumayo si Bisemayor Ramon. Sa edad na 70, mukha siyang napakagalang at nakakapanakot. Kitang-kita ko ang takot sa mata ng asawa ko. Tay, Ramon, aalis ako sa bahay na ito? Ano? Bahay ko ito. At si Celia ay poprotektahan ko. Sa sinabi niyang iyon, bumilis ang tibok ng puso ko. Napoprotektahan ako ni Bisemayor Ramon? Hindi ko may larawan kung gaano ako nakadama ng kaligtasan? Tay, magpakatino kayo? Asawa ko si Celia? Ang isang lalaking ginaganito ang kanyang asawa ay walang karapatang makaroon ng asawa? Lumapit si Bisemayor Ramon sa asawa ko. Sa harap ni Bisemayor Ramon na mas matangkad at mas malaki ang pangangatawan, mukhang napakaliit ng asawa ko.
Umalis ka. Umalis ka ngayon. Tay, sinabi kong umalis ka. Sa isang salita ni Bisemayor Ramon, kinuhang asawa ko ang kanyang bag at umalis. Bumulong-bulong siya habang isinasara ang pinto ng malakas, pero wala siyang nagawa sa harap ni Bisemayor Ramon. Nang tahimik na ang bahay, nakatinginan kami ni Bisemayor Ramon. Ang manangyari ay napakabilis kaya hindi ko pa rin maintindihan. Celia, mayos ka lang ba? Tay, bakit niyo po ginawa ito? Ito ang gusto kong gawin. Matagal na. Muling lumapit sa akin si Bisemayor Ramon. Sa pagkakataong ito, walang makakapigil sa amin. Celia, hindi ko na kayang makita kang ginaganito. Ikaw ay isang mahalagang babae. Napakahalaga, Tay. At mahal kita. Sa sinabi niyang iyon, tila tumigil ang mundo ko. Mahal ako ni Bisemayor Ramon. Tay, kung ganyan ang sasabihin niyo, bakit? Dahil sa edad? Dahil sa relasyon? Sinabi ko na sayo na hindi mahalaga iyon. Kinabik ng dalawang kamay ni Bisemayor Ramon ang mukha ko, at tinitigan niya ako ng malalim. Celia, sasamahan mo ba ako? Ako. Kaya kitang pasayahin ng toto. Sa sandaling iyon, alam ko na kung ano ang tunay kong gusto. At na ang sagot ay nasa harap ko. Tay, ako rin. Ako rin po. Hindi ko na may tuloy ang sasabihin ko. Dumaan ang labi ni Bisemayor Ramon sa labi ko. Sa malambot ngunit matinding halik na iyon, tila natutunaw ang buong katawan ko, isang panginginig na hindi ko naranasan sa 25 taon ng pag-asawa ang bumalot sa akin. At ganun, sa bisik ni Bisemayor Ramon, sinimulan ko ang isang bagong pag-ibig. Isang pag-ibig na lumampas sa mga bawal, ngunit para sa akin, iyon ang tunay na pag-ibig. Isang buwan matapos magsimula ang aming pagmamahalan ni Bisemayor Ramon, hindi na namin maitago ang aming relasyon. Ang aking asawa, si Ramon, kahit na umupa ang apartment matapos umalis sa bahay, ay patuloy na bumabalik at sumisigaw. Humihingi siya ng diborsyo habang kinukundena kami ni Bisemayor Ramon. Tay, gagawin niyo talaga ito? Kung sino ang makasama ko, wala kang pakialam. Laging matatak si Bisemayor Ramon. Sa edad na 70, hindi siya kailanman natakot sa kanyang anak. Sa halip, mas muha pa siyang matatak. Celia, ikaw din? Sabihin mo, normal ba ito? Sumigaw ang asawa ko sa akin, ngunit hindi na ako natinak ng kanyang boses. Ramon, hindi mo ba naisip ang pagtataksil mo sa ibang babae? Ano ang normal? Iba iyon, at iba ito. Hindi. Ngayon, alam ko na kung ano ang tunay na pag-ibig. Habang sinasabi ko iyon, inilagay ni Bisemayor Ramon ang kamay niya sa balikat ko, mula sa mainit na haplos na iyon. Nakakuha ako ng lakas. Ngunit ang tunay na pagsubok ay nagsimula sa labas. Nag-usap-usap ang mga tao sa kapitbahayan. Kapag lumalabas kami ni Bisemayor Ramon para mamili o maglakat-lakat, masakit ang titig ng mga tao. Tingnan mo ang asawa ni Mayor de la Cruz. Sa Bisemayor, paano nangyari iyon? Gaano kalaki ang akwat ng edad? Narinig ko ang mabulong, ngunit hindi ito pinansin ni Bisemayor Ramon. Celia, huwag kang mag-alala. Ang mga taong iyon ay hindi alam kung ano ang tunay na pag-ibig. Pero Tay, ang mga tao ay masyadong, nandiyan ako. Poprotektahan kita. Mahigpit na hinawakan ni Bisemayor Ramon ang kamay ko. Sa sandaling iyon, tila hindi mahalaga ang titig ng mga tao. Ngunit isang araw, ang pinakamapagsalit babae sa kapitbahayan, si Aling Nena, ay hayagang pinuna kami, Mayor de la Cruz. Ano ang ginagawa mo? Ginagawa mong kabit ang manugang mo? Kabit? Kami ay nagmamahalan. Kalmadong sagot ni Bisemayor Ramon, ngunit lalong lumakas ang boses ni Aling Nena. Pag-ibig? Pag-ibig ba iyon? Imoralidad. Imoralidad. Ang pagtataksil sa asawa at pakikipagrelasyon sa iba ay imoralidad, hindi ba? Sa pagkontra ni Bisemayor Ramon, nawalan ng masabi si Aling Nena. Ngunit agad siyang muling umatake, pero hindi ito tama. Celia, magpakatino ka. Sa sandaling iyon, hindi ko na rin makayanan. Aling Nena, wala kang pakialam kung sino ang makasama ko, hindi ba? Ngayon, masaya na ako. Masaya?
Sa ganitong paraan. O, sa ganitong paraan. Sa loob ng 25 taon, namatay ako sa tabi ng isang malamig na asawa, at ngayon, nararamdaman ko na nabubuhay ako ng totoo. Sa sinabi ko, umiling si Aling Nena ngunit tila wala na siyang masabi. Ngunit ang pinakamalaking pagsubok ay nang magtipon-tipon ang buong pamilya ni Ramon. Ang kapatid na lalaki, kapatid na babae, at mga kamag-anak ni Ramon ay lahat dumating sa bahay at pinuna kami. Ano ang ginagawa niyo? Ang ganitong relasyon sa manugang? Celia, masyado ka rin. Nilalandi mo ang Vice-Mayor. Kahiya-hiya sa pamilya. Dumaksa ang lahat ng uri ng kritisismo, ngunit nanatiling matatag si Vice-Mayor Ramon. Buhay ko ito. Wala kayong pakialam kung sino ang makasama ko. Tay, si Ramon ay nakipagrelasyon na sa ibang babae. Kahihiyan na pinapalaki ko ang isang ganoong anak, at ngayon, ano ang hinihingi niyo sa akin? Sa sinabi ni Vice-Mayor Ramon, nawalan ng masabi ang lahat. Alam na ngang lahat ang pagtataksil ni Ramon, pero hindi pa rin ito tama. Sigaw ang kapatid na babae ni Ramon, ngunit lalong naging matatak si Vice-Mayor Ramon. Ano ang hindi tama? Ang isang lalaki na nagmamahal sa isang babae? May akwat sa edad at relasyon? Anong mahalaga sa edad? Malakas pa rin ako, at kaya kong pasayahin si Celia. Habang sinasabi niya iyon, inakbayan ako ni Vice-Mayor Ramon. Sa sandaling iyon, naramdaman ko na talagang pinoprotektahan ako. Celia, sabihin mo, tama ba talaga ito? Tanong ng kapatid na lalaki ni Ramon sa akin, ngunit hindi na ako nag-atubili. Oo, tama. Ngayon, masaya na ako. Nararamdaman ko ang tunay na pag-ibig na hindi ko naramdaman sa loob ng 25 taon. Tunay na pag-ibig? Sabi sa mayor. Oh, ang edad ay numero lamang. Ang mahalaga ay ang puso. Nagbulungan ang mga tao sa sinabi ko, ngunit mas hinikpitan ni Vice-Mayor Ramon ang yakap sa akin. Tama si Celia. Tunay kaming nagmamahalan. Tay, magmamatigas pa rin ba kayo? Hindi ito katigasan. Ito ang pinili ko sa buhay ko. Sa huli, iniwan kami ng lahat ng miyembro ng pamilya at umuwi. Ngunit sa prosesong iyon, lalo pang lumakas ang aming relasyon. Noong gabing iyon, nakaupo kami ni Vice-Mayor Ramon sa sofa. Tay, hindi po ba kayo nagsisisi na nasira ang relasyon niyo sa pamilya? Hindi ako nagsisisi. Sa halip, ngayon ko lang nararamdaman na nabubuhay ako ng tama. Hinaplos ang malaking kamay ni Vice-Mayor Ramon ang ulo ko. Celia, ikaw, kumusta ka? Sa ganitong mahirap na sitwasyon, hindi rin ako nagsisisi. Sa halip, ito yata ang tinatawag na tunay na pag-ibig. Tunay na pag-ibig? Oo. Ang labanan ang mundo para sa isa't isa, iyon ang tunay na pag-ibig. Sa sinabi ko, tinitigan ako ni Vice-Mayor Ramon ng malalim. Celia, alam ko kung gaano ka kahalaga. Kaya mas gusto kitang protektahan. Tay, maharing may mas mahirap pa tayong pagdaanan sa hinaharap, ngunit hindi kita kailanman iwan mag-isa. Kasabay nga salitang iyon, niyakap ako ni Vice-Mayor Ramon. Sa mainit na yakap na iyon, nakasiguro ako na ito ang tunay na pag-ibig. Makalipas ang ilang araw, mas malaking kaguluhan ang naganap sa kapitbahayan. Kumalat ang balita nga pagtataksil ni Ramon sa ibang babay. Kaya pala ganun ang asawa ni Mayor de la Cruz. Dahil niloko siya nga asawa niya. Dahan-dahang nagbago ang reaksyon ng mga tao. Mula sa pagpuna sa amin ng walang pag-alinlangan, naintindihan na nila ang sitwasyon. Lalo na ang isang matandang babae sa kapitbahayan ang kumampi sa amin. Hindi alam ang bata, pero alam ko kung ano ang tunay na pag-ibig. Hindi mahalaga ang edad. Si Aling Susana iyon, isang matandang babae na may edad 80 ngunit laging matatak at matalino. Aling Susana, Celia, tama ang ginagawa mo, hindi tinitiknan ng pag-ibig ang edad. Sa sinabi niya, naiyak ako. Sa totoo lang, naranasan ko rin ang ganitong karanasan nung bata pa ako. Minahal ko ang isang lalaki na mas bata sa akin. Talaga po. Oh. Noon din, pinuna ako nga tao, ngunit iyon ang tunay na pag-ibig.
Hindi ako nagsisisi hanggang ngayon. Habang nakikinig ako sa kwento ni Aling Susana, mas lalo akong nakasiguro na hindi mali ang aming pagmamahalan. At nalaman ko, anuman ang tingin ng mundo, sa harap ng tunay na pag-ibig, wala nang mahalaga. 6 na buwan matapos magsimula ang aming pagmamahalan, dumating sa wakas ang mahalagang sandali. Opisyal na humingi ng diborsyo si Ramon at nagsampa ng kaso sa korte. Ngunit ang mas nakakagulat ay nagsampa rin siyang kaso para sa danyos laban sa akin at kay Vice Mayor Ramon, para sa emosyonal na pinsala na dulot ng hindi nararapat na relasyon ni Vice Mayor at Celia. Binasa ang abogado ang kaso, at puro walang kabuluhang nilalaman. Nakakatawa naman. Siya ang unang nagtaksil. Nagalit si Vice Mayor Ramon, ngunit ako, mas nakadama ako ngang ginhawa. Naisip ko na ngayon, talagang maayos ko na ang lahat. Okay lang Tay, lalabanan natin sila ng matatag. Celia, hindi ako nagsisisi. Ang makapanahong kasama ko kayo, Tay. At patuloy kaming magsasama. Sa sinabi ko, lumalim ang tingin ni Vice Mayor Ramon. Sa korte, mukhang napakapayat na ni Ramon. Narinig ko ang balita na natapos na rin ang relasyon niya sa kanyang batang kasintahan. Sabi nga, umalis agad ang babae sa ibang lalaki nang masangkot si Ramon sa kasoeng diborsyo. Celia, gagawin mo ba talaga ito? Hindi pa huli ang lahat. Huling pakiusap ni Ramon sa akin, ngunit matatag ako. Ramon, tapos na. Ngayon, masaya na ako. Sabi sa mayor, talaga? O, talaga? Sa sandaling iyon, mahigpit na hinawakan ni Vice Mayor Ramon ang kamay ko, kahit na nakita ngang lahat ng tao sa korte. Hindi siya kailanman nahiya. Ang paglilitis ay pabor sa amin. Napatunayan na nauna ang pagtartaksil ni Ramon, at kinilala rin na nagsimula ang aming relasyon matapos iyon. Sa huli, ibinasura ang petisyon ng nagsasakdal. Sa pagpapasyan ng hukom, nakahinga ako ng maluwag. Ngayon, tunay na malaya na ako. Paglabas namin ng korte, sinabi sa akin ni Vice Mayor Ramon, Celia, ngayon, tunay na panahon na natin. Oo Tay, wala nang makakapigil sa atin. Noong gabing iyon, nagdiwang kami sa isang tahimik na restauran. 70 at 52, 18 taon ang akwat ng edad, ngunit parang walang kabuluhan habang lubos naming naiintindihan at minamahal ang isa't isa. Celia, alam ko kung gaano kakatapang na babae. Salamat sa pagtitiis sa lahat ng pagsubok na ito. Kayo po, Tay, salamat sa pagprotekta sa akin. Sa sandaling iyon, kinuha ni Vice Mayor Ramon ang isang maliit na kahon. Celia, tatanggapin mo ba ito? Sa loob ng kahon ay may isang magandang singsing. Hindi ito singsing sa kasal, ngunit isang singsing ng pangako na mas makahulugan. Tay, sa legal na paraan, hindi kami maaring maging mag-asawa, ngunit sa puso, isa na kami. Sana ang singsing na ito ang maging simbolo. Naluluha ako. Habang isinusuot ni Vice Mayor Ramon ang singsing sa daliri ko, hindi ko may larawan kung gaano iyon nakakaantik. Tay, may ibibigay din po ako sa inyo. Kinuha ko rin ang singsing na inihanda ko. Isang mabigat at mamahaling singsing na babagay kay Vice Mayor Ramon. Celia. Tay, salamat sa pagpaparamdam sa akin na muling maging babae. Habang isinusuot namin ang singsing sa daliring isa't isa, naramdaman namin na para kaming tunay na mag-asawa. Makalipas ang ilang buwan, lumipat kami sa isang tahimik na probinsya. Hindi para iwasan ang titig ng nga tao, kundi para tunay na mapalago ang aming pagmamahalan sa isang tahimik at payapang lugar. Tinanggap kami ng mabagong kapitbahay bilang isang mag-asawa. Alam lang nila na may agwat kami sa edad, hindi nila alam ang aming komplikadong nakaraan. Mahal, ang ganda ng panahon ngayon. O nga, gusto mo bang makape sa hardin? Natural kaming namumuhay bilang mag-asawa. Hindi bilang Vice Mayor, kundi bilang asawa ko lang, ang kasama ko sa buhay. Si Vice Mayor Ramon, o ngayon, si Mayor de la Cruz, ay tunay na pinasaya ako. Sa edad na 70, hindi kapani-paniwala ang kanyang sigla at pinahalagahan niya ako bilang isang babae. Celia, salamat sa pagsama sa akin. Anong sinasabi niyo? Ako ang nagpapasalamat. Dahil sa inyo, Mayor de la Cruz,
muli akong nabuhay. Ang mga panahong makasama kami sa kwarto ay napakatamis din. Hindi may hahambing sa malamig na gabi kasama ang aking asawa, dahil si Mayor de la Cruz ay isang lalaking tunay na nagmamahal sa akin. Celia, mahal kita. Mahal din kita, Mayor de la Cruz. Kapag yakap-yakap niya ako, nararamdaman ko na ito ang tunay na pag-ibig. Ang edad, ang nakaraan, lahat ay hindi mahalaga. Ang mahalaga lamang ay ang katotohanang nagmamahalan kami sa sandaling ito. Isang gabi, pinapanot namin ang paglubok ng araw mula sa burol sa likod ng aming bayan. Celia, hindi ka ba nagsisisi sa lahat ng pagpipilian na ito? Hindi po talaga. Sa halip, naisip ko na sana ay mas maaga tayong nakakilala. Ha, kung ganun, hindi ka sana aking manugang, kundi asawa ko. Kung ganun, sana ay napakasarap. Nakatinginan kami at nagtawanan, isang tunay na masayang ngiti. Celia, masaya talaga ako. Hindi ko akalain na sa edad na ito, makakahanap ako nga nitong pag-ibig. Ako rin. Sa edad na 52, nakahanap akong tunay na pag-ibig. Napakahiwaga talaga ng buhay. Sa sandaling iyon, mahigpit na hinawakan ni Mayor de la Cruz ang kamay ko at sinabi, Celia, mangako tayo na magsasama tayo hanggang sa huli. Siyempre, hindi ko po kayang mabuhay nang wala kayo, Mayor de la Cruz. Ako rin. Ikaw ang huling regalo sa buhay ko. Sa sinabi niyang iyon, naramdaman ko ang pagmamahal sa dibdib ko. Tunay ngang regalo kami sa isa't isa. Habang pinapanot ko ang paglubok ng araw, naisip ko na walang tamang sagot sa pag-ibig. Ang edad, ang relasyon, ang tingin ng mundo ay hindi mahalaga sa harap ng tunay na pag-ibig. Ngayon, tunay na masaya ako. Nararamdaman ko ang tunay na pag-ibig na hindi ko naramdaman sa loob ng 25 taon ng pag-aasawa. Ang bawat araw na kasama ko si Mayor de la Cruz ay parang panaginip. Maaring kakaiba ang tingin ng mga tao sa amin, na nagmamahalan ang isang vice-mayor at ang kanyang manugang. Ngunit para sa amin, hindi mahalaga iyon. Ang mahalaga lamang ay ang katotohanang tunay naming mahal ang isa't isa at pinasasaya ang isa't isa. Mayor de la Cruz, mahal kita. Mahal din kita, Celia. Ang usapang ito na nagaganap sa paglubok ng araw ay napakatamis. Ito marahil ang tunay na anyo ng pag-ibig. Ngayon, nakasiguro ako na hindi tinitignan ng pag-ibig ang edad at na kayang malampasan ng tunay na pag-ibig ang lahat. Ang pagmamahalan na ito kasama si Mayor de la Cruz sa aking huling yugto ng buhay ay ang pinakamagandang regalo sa akin. At ang pag-ibig na ito ay magpapatuloy hanggang sa huling sandali.